Isang mapagpalat mabiyayang gabi o umaga, mga gidigilo kong kapatid. Ang ibanghelyo natin ngayon, lalo na yung huling parte, ay pang-justify po para mas lalong mabigyan diin, lalo na yung tumutulig sa simbahan, ang separation of church and state. Ika nga, yung pagkahiwalay ng pamahalaan at ng simbahan, na kung saan sinasabi nga dito ni Jesus, kung gayon ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at ang sa Diyos at sa Diyos. Na kung saan tayo bilang bansa na bansang Pilipino o Pilipinas, ang atin pong bayan ay ang ating pamahalaan po ay walang relihiyon. Hindi katulad po ng mga ibang Arab countries. Identify sila na Muslim country sila. Kumbaga talagang talagang kung ano yung relihiyon nila, ganon ang kailang pagkakilanlan. Pero sa atin po, bagamat we are majority, o tayo ay majority, marorya, bilang mga Kristiyano o Katoliko na bayan, pero hindi po tayo Catholic, bilang isang pamahalaan. Yun po ang ating pakatandaan. Hindi rin tayo Muslim, hindi rin kung ano man na ibang Christian denomination. So, kumbaga, para maiwasan po na ma-impluwensyahan ang ating pamahalaan ng iba't ibang sektor na may kanya-kanyang interes. Pero bakit po tayo bilang simbahan ay medyo identified para na tumutuligsa o di kaya laging may sinasabi o laging namumuna sa pamumuno ng ating pamahalaan. Kung gayon naman pala, walang relihiyon ang ating politics, ang ating pamahalaan nga, di ba? Dahil bagamat sinasabi nga na separation of church and states, tayo rin naman po ay mga mamamayan din ng ating bayan, ng bansang ito. At tayo bilang mga binyagan, ang atin lang namang ipinagtatanggol at ang pinupuna po natin, lalo na po ng ating mga leader ng simbahan, ay kung usaping moral na ang pinag-uusapan. Hindi naman siguro pwede, na bagamat tayo bilang mamamayan, ihayaan na lang natin na gagawa o magpatupad ng isang batas ang ating mga mababatas na immoral, na hindi naaayon sa katuruan o sa kabutihan, pangkahalatan. Alangan naman na hindi tayo mamumuna kung alam natin na ang isang, sabihin na natin, politician ay nagnanakaw o korap o talagang hindi mabuti yung kanyang naging pamumuhay at hindi mabuti yung kanyang pananaw. So doon po tayo, konsensya tayo ng bayan. Kaya po, meron din tayong pakialam sa ating pamahalaan dahil ang pagiging mabuting Kristiyano, ang pagiging mabuting tagasunod ni Jesus ay mabuting mamamayan din. Bilang mabuting mamamayan, umpisa natin sa ating mga kabataan. Kayo ay nag-aaral. Tinatawagan din tayo, bagamat mga bata kayo, syempre dapat sa edad ninyo, yun yung foundation, na dahil kayo nag-aaral, dapat focus sa pag-aaral. Hindi sa anumang mga walang kabuluhang bagay. Hindi sa gadgets, hindi sa mga kung ano-anong mga material lamang, kundi dahil kayo'y mag-aaral, maging mabuting mag-aaral kayo. Diyan nagsisimula ang pagiging mabuting mamamayan. Balang araw, pagiging mabuting tao. At pagiging mabuting Pilipino, ika nga. Ganun din po, dahil kayo nag-aaral, dapat sikapin na nag-aaral kayo mabuti. Hindi kayo nandadaya, hindi nangungopya. Kasi minsan, diyan nagsisimula yung pagiging, yung mentalidad ng mga pandaraya
yung pag-cheat, no? Dahil nung nag-aaral ka pa lang, ginagawa mo nang mag-cheat, ginagawa mo nang mangopya, nandaraya ka, nagsisinungaling ka. Kaya tuloy, no? Nakakalungkot isipin. Siguro, yung mga politician nating magnanakaw o yung mga korap, siguro yung mga kababayan nating mga scammer, no, nanloloko ng kapwa, no, kung ano-ano mga ginagawang hindi mabuti, doon pa sa mga mag-aaral pa lang sila, nagsisinungaling na sila at nagdaraya na. So yun po, no, kayo mga magulang, bantayan natin ang ating mga anak. At ngayon po, no, mag-eleksyon na ng ating mga barangay officials, no, na kung saan yan ay paanyaya din ng Diyos. At tiyak ko po, itong mga kandidato natin ay tumugon sila dahil may layunin sila. Ano bang layunin talaga nila? Ang maglingkod sa bayan, ang maglingkod sa kanilang barangay. Kaya may iba't iba silang pang-inganyo, mga pangako, mga plataforma para makuha nila ang ating boto. No? Kung ano po ang iyong layunin at ano po ang iyong plataforma at pangako sa bayan, nutuparin po ninyo. Dahil yun yung inyong pamamaraan na ika nga bilang pagtugon sa pagiging mabuting Pilipino at mabuting mamamayan. At tayo naman na bumoboto sa kanila, no, syempre, pinagkatiwala natin ang sagrado nating boto sa mga kandidatong ito. Dahil umaasa tayo, no, natuparin nila kung ano man ang napapaloob sa kanilang plataforma at pangako. Alalahanin po natin, no, matandain na po ang mga tao ngayon. Humihingi na ng resibo. No, humihingi na ng resulta. Kaya nga sa nais na maglingkod sa bayan, siguraduhin po natin na tama ang ating disposisyon bilang isang tunay na naglilingkod, hindi sa pamilya at sa sarili lamang o hindi, no, kundi sa bayang iyong nasasakupan. Yan po, pagtugon natin sa pagiging mabuting mamamayan. At gayon din po tayo na mga ordinaryong mga tagasunod, na tayo mga ordinaryong Pilipino, na maging tapat din tayo. Meron tayong buwis na binabayaran. No, ang daming mga tax evaders, tinatakasan ng obligasyon. Ito ang kailangan natin para mapaunlad natin ang ating bayan. Sa mga manggagawa, sa mga ordinaryong manggagawa, tayo mga mamimili, wala naman tayong choice kasi nakaakibat na doon sa mga pinamimili natin. O di kaya, kaltas na, no, sa sweldo ninyo kung ano may yung mga taxes, no, mga tax na inyong binabayaran. O mabuti po yun, no, wag sumama ang loob nyo. Nakakatulong tayo sa pag-unlad ng bayan. Yun nga lang, minsan may mga negosyante na nandaraya. Pag-resibo nga lang, hindi pa magawa. Diba? So wag po, sa ibang bansa, no, may bayan, na ang pananaw nila sa kanilang pagbabayad buwis ay ang pag-unlad ng kanilang bayan. No? Meron silang obligasyon, meron silang tungkulin sa bayang kanilang sinilangan upang ito ay mapagyaman at upang ito ay umunlad. No? Sana maging ganun din ang pananaw natin bilang maging mabuting mamamayan. At hindi po hiwalay po ang pagiging mabuting mamamayan sa pagiging mabuting mamamayan din sa kaharian ng langit. Pagiging mabuting, we are also citizen in heaven po, no? Tandaan din po natin yan, na kung saan tayo bilang simbahan, inaanyayahan din tayo ng ating Panginoon na maglingkod sa tatatangin nating paraan. No, malaki, malawak ang misyon ng simbahan. At ngayon nga po, World Mission Sunday. At ano ba ang tingin nyo sa World Mission Sunday? Marahil, kung nakakatanggap po kayo ng envelope, yung brown envelope po na may nakalagay doon na World Mission Sunday, donasyon po. Tama naman po kasi ang ating simbahan ay hindi lamang po dito sa ating parokya o sa Pilipinas. Merong pandaigdigang misyon ng ating simbahan at yun ang ating pakikibahagi.
Pero nakakalungkot po isipin kasi po ako po ay kabilang po sa mga mission directors sa buong Pilipinas. Representative po ako ng Batanes kasi doon ang aking pinanggalingan, doon ang aking pelatura. 2 years ago, wala kaming gathering o meeting dahil sa pandemya. Kaya last August lang uli At so lahat po ng mga pari, mission directors at obispo ng Palawan po siyang head po ng ating dito po sa Pontifical Mission of the Philippines. Isa po sa naging topic. We are a majority daw sa Pilipinas na Catholic. Pero talong-talo ho tayo ng mga karatig nating bansa, na mga minority lang ang Catholic sa kanila. Ang Vietnam, ang Korea, ang Taiwan, ang Japan, ang China. Pagdating po sa collection ng World Mission, hindi man lang nangangalahati yung atin. Siyempre, nagtataka po, yung mga namumuno dyan. Sabi, ba't kayo, majority kayo as a Catholic? Ito lang ang inyong contribution. Yung sa ibang bayan na minority lang, doble-doble, triple pa, sa laki ang kailang naibibigay. So, sabi na lang ni Monsignor Bonglo, siya po ang head po namin mga pari. Sabi niya, kasi mahihirap po ang mga Pilipino. Pero ang totoo po, minsan kasi, labis-labis tayong nagdarasal ng biyaya mula sa Diyos. Humihingi tayo ng sobra-sobra. At ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra din niyang ibinibigay sa atin. Pero ano yung naibabalik natin? Sa oras lang. Halos wala tayong oras magsimba. Yung iba sa atin, magdasal o maglingkod sa simbahan. Sa talento lang, halos ayaw nating magbigay, mag-share. Ano pa kaya yung yaman na meron tayo? Yung pera. Siguro po, kung tulad tayo ng ibang sekta na very sila sa ikapo, 10% talaga na kailangan kinikita. Hindi na kailangan ng ating kura paroko, ng mga parokya, na from time to time mag-a-announce, ito may pagawain tayo, baka kung sino pong tumugon ng ganong-ganyan, di ba? Dahil sa totoo lang, pag may mga panawagan ng ganon, ano ang reklamo natin? Ayan na naman, pera na naman. O di kaya, ayan na naman, Pero sa totoo lang din, iilan lang naman ang tumutugon. Ang mga nagrereklamo, hindi naman nagko-contribute. Diba? Karanasan ko po yan sa parokya ako. Yung mga madadada, yung mga basher, kung tutuusin, wala naman silang naitutulong sa simbahan. Yung mga tahimik, yun yung meron. Masyado tayong, kumbaga, biyaya, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos sa anumang pamamaraan. Pero tila baga, kulang ang ating pagtugon sa paanyaya. Meron po isang manunulat, nakalimutan ko lang yung pangalan, basta nabasa ko lang yung kanyang sinulat, na ang kanyang tema ng kanyang libro ay tungkol sa pagpapayaman. Nagkataon lamang, iba yung kanyang sekta, iba ang kanyang relihiyon, ibang Christian denomination siya. Ang sabi niya, sa totoo lang, lahat ng yan, lahat ng iyong nakamit, ano man yang yaman na yan, gaano ka man kayaman, wag na wag mong kalimutan na bigyan ng bahagi ang talagang iyong partner sa business mo. Wala namang iba dyan, kundi ang Diyos. Dahil siya pinagmulan ng lahat ng biyayang meron ka. Huwag kang magdamot sa Kanya. At magagawa mo lang yan sa papamagitan ng pakikibahagi mo sa misyon ng simbahan. Kaya po mga kapatid, hindi lang naman po pera ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung panahon at oras natin. Dahil ang pagiging mabuting Kristiyano, ang pagiging mabuting alagad ng Diyos ay tumutugon sa misyon o sa tawag ng misyon ni Kristo, misyon ng simbahan. May pagkilos, hindi lang nauwi sa dasal at pagsisimba. Merong, sabi nga meron tayong dapat ginagawa.
no, merong pagkilos. At itong ginagawa natin, anumang halaga niyan, no, sa pandaigdigang misyon ng simbahan, no, nakikibahagi tayo, no, sa anumang ating makakaya. Kaya po, muli mga kapatid, no, maging instrumento ho tayo bilang isang maging mabuting mamamayan, no, at maging mabuting mamamayan ng bayan natin, no, bilang isang mabuting Pilipino, no, na tumutugon sa paglilingkod sa ating bayan. At gayon din po, no, maging mabuting Kristiyano din tayo, magiging mabuting mamamayan din tayo ng paghahari ng Diyos. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya!